Madilim ang linggong ito para sa tradisyonal na media, lalo na sa New York Times. Sa tingin ko, nararapat lang na tanungin natin kung paano ang New York Times, na dati itinuturing na haligi at rurok ng kaluraning pamamahayag, ay naging tagapagdala ng pinakamatandang galit sa kasaysayan. Gusto kong simulan sa matagal nang bumabagabag sa akin. At kung ikaw ay isang taong may konsensya at naniniwala sa katotohanan, ebidensya at sa pamamayani ng batas, dapat ay bumabagabag din ito sa iyo. Ngayong linggo, naglabas ang New York Times ng opinion piece ni Nicholas Kristof. Sasabihin ko kung ano ang pinaratang niya kung hindi nyo pa naririnig. Inakusahan niya ang mga sundalong Israeli ng sistematikong paggagahasa laban sa mga bilanggong Palestino. Inakusahan niyan sinanay ang mga aso para sexual na abusuhin ng mga detenido. Ngayon, kahit na maaring narinig na natin ito, gusto kong pag-isipan muna natin ito sandali. Dahil napakabigat at matindi ang paratang na iyon, na kahit sinong seryosong editor, seryosong mamamahayag, seryosong tao ay talagang titigil at magtatanong muna ng isang tanong bago pindutin ang publish button. Nasaan ang ebidensya? Ngayon, gusto kong maging malinaw mula sa simula pa lang. Kung may sundalo man, Amerikano, Europeo o Israeli na gumawa ng krimen, iniimbestigahan ito at sinasampahan ng kaso. Ganyan ang ginagawa ng mga demokrasya at hindi eksepsyon ang Israel. Bilang demokrasya, hindi natatakot ang Israel sa investigasyon, pero hindi yon ang nangyari rito. Ang nangyari dito ay mas masama pa kaysa sa isang masamang artikulo. Ang nangyari dito ay isang makinang idinisenyo para kunin ang pinakamatindi at pinakamapanganib na mga paratang laban sa Estadong Hudyo. Ipalusot ang mga ito sa mga network ng mga aktivista, lagyan ng New York Times letterhead at ikalat sa buong mundo. Bago pa man may magkaroon ng oras na magtanong ng kahit isang mahirap na tanong. At ang gusto kong gawin natin ay buwagin ang makinang yan, piraso kada piraso. Una sa lahat, may pattern dito. At bago tayo pumasok sa artikulo ngayong linggo, kailangan nating lahat maintindihan ito. May mga tao na magsasabi, tingnan mo, nagkakamali ang mga diaryo, nagkakamali rin ang mga reporter. Sige, patas lang. Hindi ito pagkakamali, kundi pattern. Balikan natin sa isipan natin ang Oktubre 17, 2023. 10 araw lang yon matapos ang massacre ng Hamas kung saan pinatay nila ang 1,200 Hudyo. Noong oras na yon, live akong nag-i-interview ng may sundalo mula sa unit ng tagapagsalita ng IDF na kumakaway sa likod ng kamera para tapusin ko na ang interview. At natapos ako at tinanong ko siya, anong nangyayari? At sabi niya, pakinggan mo, may ulat na may sumabog sa Al-Ali Hospital sa Gaza. Sabi ko, sige. Sabi niya, may mga artikulong lumalabas na tayo raw ang may gawa. Sa katunayan, inilatala ito ng New York Times bilang headline. Airstrike ng Israel, pumatay ng 500 sa ospital sa Gaza, agad kumalat ang balita at nagdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Maraming world leaders ang kinondena ang Israel. Kinansela ni Haring Abdullah ng Jordan ang summit kay Pangulong Biden kaya bumagsak ang kwento. Hindi ito Israeli airstrike. Hindi rin 500 ang namatay at hindi mismo sa ospital nangyari. Isang pumalyang rocket mula sa Palestinian Islamic Jihad ang bumagsak sa Gaza at tumama sa parking lot ng sarili nilang ospital. May 5 malaking mali sa isang headline na yon at tinago ng Times ang pagwawasto hanggang ilang araw matapos mangyari ang pinsala. Pagkalipas ng 1 buwan, naglabas ang Times ng panibagong artikulo na sinabing halos walang kapares sa modernong digmaan ang antas ng pagkamatay ng mga sibilyan sa Gaza dahil sa Israel, kahit ikumpara sa Russia at Ukraine. Ngayon, walang kapantay. Kahit ikumpara sa Russia, isang simpleng blogger lang ang kinuha. Sa fact check, lumabas na sa Mariupol pa lang, mas marami ng sibilyang pinatay ng Russia kumpara sa kabuuang bilang na sinasabi ng Hamas para sa Gaza. Heto ang irony. Ang New York Times mismo ay nag-ulat na ng malawakan tungkol sa massacre ng mga civilian sa Mariupol. Ang sarili nilang mga reporter ang sumulat tungkol dito. Ang sarili nilang mga editor ang naglatala nito. Hindi pa rin ito napansin ng kanilang mga mamamahayag. Agarang inalis ng Times ang talata sa kanilang website. Walang abiso o pagsisiwalat doon, hindi mo makikita yan. Sa pagitan ng Oktubre 7, 2023 at Hunyo 7, 2024 inamin ng New York Times na nagkamali sila ng 72 beses sa kanilang pag-uulat tungkol sa digmaan.
48 dun ay tungkol sa Israel. Iyan ay 48 pagkakamali. Sa kalaunan, hindi natatanungin ng mga matinong tao kung mga disinasadyang pagkakamali lang ba ang mga ito, kundi kung may problema ang institusyon sa naratibo, istruktural na pagkiling, o may nauna ng konklusyon na hindi matitinag kahit gaano karaming ebidensya ang iharap. At ibinabalik tayo niyan sa masakit na linggong ito para sa media. Ngayon, talakayin natin paano binuo ni Christoph ang kanyang kaso dahil dito nabubunyag lahat. Ang pinagkunan ng impormasyon ay dumadaan sa mga aktivistang NGO, hindi pinangalanang mga testimonya, mga ideolohikal na tagapamagitan at mga ecosystem ng advokasya laban sa Israel, kabilang na ang mga pasaway na Israeli na tumalikod na sa kanilang bansa. Iyan ang pundasyon ng ulat. Iyan ang itinuring ng New York Times na sapat para akusahan ng Israel ng sistematikong programa ng panggagahasa. Baka isipin nating nagkataon lang ito. Lumabas ang artikulo ni Christoph isang araw bago ilabas at ilathala ang isang malaking pag-aaral tungkol sa sistematikong panggagahasa na ginawa sa mga lalaki at babae ng Israel. Talagang nangyari yon noong Oktubre 7 at sa mga sumunod na araw. May nakakita na mangyayari ito at nagsabing, kailangan nating maagapan. Dapat natin itong pawalang bisa. Kailangan nating maglabas ng isang bagay na magpapabigat sa isang panig ng timbangan. Kinuha nila lahat ng meron sila at itinampok ang Pulitzer Prize-winning na mamamahayag na may di matibay na sources at inilagay sa unahan. Ngayon, isa sa mga pangunahing organisasyon sa likod ng mga paratang laban sa Israel ay ang Euromed o European Mediterranean Human Rights Monitor. Parang napaka-neutral ng tunog niyan. Nakabase to sa Geneva, parang opisyal talaga, parang seryosong organisasyon. Pero, tingnan natin ng kaunti kung ano ang nasa ilalim nito. Kudkurin natin ang ibabaw at tingnan kung ano talaga ang nasa ilalim. At wow, ito rin ang parehong organisasyon na dati na nag-akusa ng Israel ay kumukuha ng mga organo mula sa mga bangkay ng Palestino pagkuha ng mga organo. Nangyari na yan noong 2024. Ngayon, yan ay parang medieval na blood libel na binalot lang sa anyo ng liham mula sa isang non-profit na organisasyon. Gayunpaman, sila ay isa sa mga pangunahing magpapalaganap ng mga paratang na ngayoy tinuturing ng totoo sa buong mundo. Nandun din si Shael Ben Ephraim, parang Hebreo ang pangalan, siguro Israeli siya. Dapat alam niya ang sitwasyon, di ba? Ginawa niya ang thesis doctoral niya tungkol sa pagtalikod sa Sionismo. At isa siyang dating akademiko na konektado sa UCLA na iminumungkahi kong i-Google mo para makita mo ang mga alegasyon ng sexual na iniharap laban sa kanya at alinman sa kanyang pagkakatanggal o voluntaryong pag-alis sa kanyang posisyon. Iwan ko na sa iyo ang pagtingin sa kanyang record. Nangalap siya ng alegasyon mula sa mga advokasyong grupo tulad ng Euromed at CARE. Sinabi niyang nakausap niya ang mga gwardiya sa State Department. Hindi natin alam kung sino sila. At isinama niya ang resulta bilang ebidensya ng sistematikong pang-aabuso, kabilang na ang paggamit ng mga aso. Ngayon, lalo pa itong pinalaganap ng tinatawag na Electric Intifada. Binanggit ni Owen Jones ang kaso mula sa Chile ni Pinochet, kung saan may aso na di umano'y ginamit laban sa mga bilanggo bilang patunay na posible ang mga alegasyon na kayang gahasain ng aso ang isang tao. Ipinoblish ng Dropsite News ang mga kwento ng walang independiyenteng beripikasyon. Tinawag ito ni Alia Bunama, co-founder ng Electric Intifada, bilang isa sa pinakabrutal na kalupitan na narinig niya. Pagkatapos, binigyan ng New York Times ang ekosistema ng kulang nito, institusyonal na lehitimasyon mula sa legacy media. Iyan ang makina, alegasyon ng aktivista, pinalalakas ng NGO, pinalalala sa social media. Lahat yan ay nagtitipon-tipon. Pagkatapos, binigyan ito ng kredibilidad ng isang elite na pahayagan. Paulit-ulit mo lang gagawin. At kapag nailagay ng Times ang pangalan nila dyan, iisipin ng milyon-milyong tao sa mundo na totoo ito dahil New York Times yan. Nagiging kwento na ang paratang at nagiging pahabol na lang ang beripikasyon. Paano naman ang pananagutan? Hindi na dumarating. Ngayon, tugunan ko ang pinakamasahol na paratang na sinanay ng mga sundalong Hudyo ang mga aso para sexual na atakihin ang mga bilanggong Palestino. Hindi ito hiwalay na kaso ng maling gawain. Hindi ito pang-aabuso ng isang pasaway na sundalo lamang. Sinasabing sinanay ng militar ng Israel ang mga aso bilang bahagi ng programa at patakaran para gahasain ang mga nakakulong. Ngayon, ano ang ebidensyang batayan para sa pambihirang paratan na ito? Hindi pinanggalan ng testimonya,
mga aktivistang NGO tulad ng Euromed at mga tagapamagitan na may ideologyang motibo tulad ni Shael. Walang independenteng napatunayang forensic na ebidensya, walang medical na beripikasyong inilabas sa publiko, at walang pinangalanang saksing handang tumestigo sa ilalim ng panunumpa. Iyon lang. Kung may pumasok sa newsroom ng New York Times at nagparatang na ang American Police Department o ang French military ay sistematikong nagsasanay ng mga aso para gahasain ang mga bilanggo, sa tingin mo ba papayagan ng mga publisher ng Times na ilatala yon? Walang kahit isang piraso ng forensic na ebidensya, walang kahit isang pinangalanang source, walang kahit isang independenteng medical na pagpatunay? Siyempre hindi. Pero kapag laban sa Israel ang paratang, parang wala nang pamantayan ng ebidensya. Nagsalita na rin ang mga profesional na tagapagsanay ng aso. Si Brandon McMillan, Emmy Award-winning host ng Lucky Dogs sa CBS, ay nagsabing hindi pa siya nakarinig ng asong sinanay para gahasain ng tao. At hindi rin niya inisip na posible ito sa biological na paraan. Bakit? Dahil ang mga lalaking aso ay hindi agad na arouse sa utos, di tulad ng attack dog na sinasanay para kumagat. Hindi talaga gumagana ang mekanismo. Hindi na mahalaga yon dahil umayon ang paratang sa naratibo. Sa media ecosystem na yon, sapat ng umayon sa naratibo. Dito na malakas na umalingaw-ngaw ang kasaysayan dahil ito ang tinatawag na blood libel. At dahil ang mga blood libel, at tawagin na natin ito kung ano talaga ito, isang blood libel, hindi naman talaga ito tungkol sa ebidensya. Layunin nito ang moral na pahintulot para kamuhian ang mga Hudyo. Noong gitnang panahon sa Europa, inakusahan ng mga Hudyo ng paglalason ng mga balon, paglapastangan sa mga relihiyosong simbolo, at pagpatay sa mga batang Kristiyano para gamitin umano ang kanilang dugo sa paghurno ng matsa para sa Passover. Wow, siguradong napakasarap niyan. Nagbabago ang wika sa paglipas ng mga siglo, pero hindi nagbabago ang mekanismo ng blood libel. Pareho pa rin ang mekanismo. Piliin ang pinakakarumal-dumal na akusasyon na maaari. Tanggalan ito ng anumang pamantayan ng ebidensya at ikalat ito sa mga institusyon na nagbibigay dito ng kredibilidad. Sa Europa, ang simbahan niyon. Sa panahon na yon, ang New York Times naman yon. Hindi tanga si Christoph. Matalino siya at nanalo ng Pulitzer. Naiintindihan niya na ang mga paratang na ganito kabigat ay nangangailangan ng kahit anong uri ng kumpirmasyon mula sa Israel dahil kung wala nito, ang artikulo ay mukhang eksaktong kung ano ito. Isang kasangkapan ng mga aktivista, isang polyetong propaganda na nagkunwaring balita. Kaya lumapit siya sa palaging nilalapitan nila si Ehud Olmert. Ngayon, si Ehud Olmert ay dating punong ministro ng Israel. Hindi ako kilala bilang tagahanga ni Ehud Olmert kung napanood mo na ang palabas o panayam ko. Mahalagang totoong nangyari dahil sinipi ni Christoph si Olmert na nagsabing, naniniwala ba akong nangyayari ito? Siguradong sigurado. Malinaw ang ibig sabihin. Kinumpirma ng dating punong ministro ng Israel ang mga paratang ng sistematikong panggagahasa, sexual na pagpapahirap at paggamit ng maliliit na aso sa sexual na pag-atake. Pero si Olmert at hindi niya ito karaniwan ay hayagang tumutol at milinaw na hindi niya kinumpirma ang mga paratang na ito at wala siyang alam na sumusuporta sa mga ito. Sabi ni Olmert, pangkalahatan ang usapan niya tungkol sa mga paratang ng maling asal tuwing digmaan. Hindi ako natutuwa sa ginagawa niya. Sa tingin ko kahiya-hiya ito, pero hindi niya kinumpirma ang mga paratang ng sistematikong panggagahasa, pagpapahirap at paggamit ng mga aso laban sa mga bilanggo. Kaya ayon kay Olmert, nagbigay si Christoph ng maling impresyon gamit ang pahayag na labas sa konteksto at ginamit ito bilang kumpirmasyon ng Israel sa mga paratang, kahit si Olmert mismo ay nagsabing hindi niya ito kinumpirma. Hindi yon tamang pamamahayag. Iyan, mga kababayan, ay manipulasyon. May obligasyon ang New York Times kay Ehud Olmert at sa mga mambabasa nito na magwasto. Malaking bahagi ng kwentong ito ay nakasalalay sa pasilidad na Sde Teiman. Himayin natin ang Sde Teiman para malaman ang totoong nangyari doon. Pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, biglang natagpuan ng Israel ang sarili nito na kailangang asikasuhin ng napakaraming bilang ng mga teroristang Hamas at mga pinaghihinalaang terorista na nahuli sa gitna ng aktibong labanan. Ginawang detention at intelligence screening facility ang Sde Teiman noong digmaan at may alegasyon ng pang-aabuso. Dahil demokrasya ang Israel, nag-imbestiga sila tulad ng ginagawa ng mga demokrasya. Ngunit may isang pangyayaring dapat ipag-alala ng lahat ng tapat na tagamasid. Ang kaso ay tungkol sa 10 reservist ng IDF na inaresto matapos lumabas ang leak na video ng umano'y pang-aabuso sa nakakulong na Palestino.
Sumabog ang video sa buong mundo. Mukhang mabigat ang ebidensya. Mga sundalong nagdadala ng bilanggo sa likod ng riot shield palayo sa kamera. Ito lang ang makikita sa video pero agad lumitaw ang mga tanong. Ang harang ng riot shield? Ito ang karaniwang pamamaraan ng Force 100 sa mga paghahaluhog at hindi ito para sa masasamang layunin. Isang investigative journalist sa Khan Hahats, pasensya na Khan 11 sa Israel, ang nakapansin ng mga hindi tugmang oras na kaugnay ng mga footage. Lumabas din ang mga tanong tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mismong mga paratang. Pinakamahalaga, ang malawakang kwento ng sistematikong sexual na pagpapahirap ay labis na lumampas sa mga kasong tuluyang isinampas sa korte. Pagsapit ng unang bahagi ng 2025, iniulat na ang mga kasong sexual assault na sentro ng pampublikong salays ay hindi nakasama sa sakdal. Kalaunan, lumabas sa mga ulat na tuluyang ibinasura ang mga kaso. At ang Israeli Advocate General na sangkot sa pag-leak ng footage ay nagbitiw kalaunan at nahaharap na yon sa investigasyon dahil sa sinadyang pag-leak ng material na yon. At paglika ng material upang mapawi ang paratang na masyadong maluwag ang kanyang departamento. Kaya nag-leak siya ng material na gawa-gawa lamang sa media. Para magkaroon ng kampanya laban sa 10 reservist, isang maling kampanya na maaari niyang suportahan at ipakita na siya ay talagang umuusig sa mga sundalong Israeli sa korte dahil sa mga maling gawain na hindi naman talaga nila ginawa. Isa ito sa pinakamalalaking kampanya ng paninira sa kasaysayan ng Estado ng Israel. Nakatakas ang babaeng ito sa kustudiya ng militar at itinapon ang cellphone niya sa dagat pero natuklasan pa rin ito. At nabunyag din ang buong planong ito. Ang pundasyon ng usapin sa Sdete Man ay itinapon ng korte, kaya bumagsak din ang basehan ng kwento ng New York Times tungkol sa kasaysayan ng sistematikong panggagahasa ng Israel sa ilalim ng pagsusuri. At ngayon gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay dahil napakalinaw ng pagkukunyari dito na nararapat lang itong sabihin ng malakas. Sa linggong inilatala ng New York Times ang artikulo ni Nicholas Kristof na inaakusahan ng Israel na nagpapatakbo ng rehimeng panggagahasa, naglabas din sila ng isa pang artikulo tungkol sa Ukraine. Ang headline, narito ang mga mamamatay taong robot, ang Ukrainian na humuhubog sa hinaharap ng digmaan. Pinupuri ng artikulo ang pag-unlad ng Ukraine sa autonomous na drone, mga sistemang pantutok na may AI at mga sandatang kayang magdesisyon gumamit ng nakamamatay na puwersa. Hinaharap ng pagpatay gamit ang makina. At ang tono, puno ito ng paghanga, makabago at futuristiko. Sa katunayan, nayon ang otak na Ukrainiano sa likod nito ay kayang pumatay ng 50,000 Ruso kada linggo sa halip na 35,000. Ngayon, hindi na tanong kung dapat pumatay ang makina o kung tama ang pinapatay nila. Kailangan mong umabot sa daan-daang salita sa artikulo. Pagkatapos, halos pahabol na, talababan na lang ang pagtutol. May ilang grupo ng karapatang pantao na may agam-agam. Iyon na ang buong pag-aalilangan. Isipin kung ang New York Times ay magsusulat ng artikulo tungkol sa Israel na ganon ang tono. Hinuhubog ng Israel ang hinaharap ng bigmaan, AI na pantutok, inobasyon at pangangailangan. Maisip mo ba yon? Ako, hindi ko kaya. Kapag Ukraine ang gumagawa ng mga autonomong sistemang pumapatay, tinatawag itong inobasyon. Kapag ang Israel ang lumalaban sa Hamas matapos ang pinakamatinding massacre ng mga Hudyo mula no Holocaust, biglang nagiging genocide, barbarismo, sadismo at panggagahasa ang mga salita. Hindi aksidente ang moral na hindi pagkakapantay-pantay. Isa itong pagpili, isang paulit-ulit na desisyong editorial ng pinakamakapangyarihang pahayagan sa mundong nagsasalita ng Ingles. Ang parehong pahayagan na nagro-romantisa sa autonomous killer drone sa Ukraine ay naglalatala rin ng mga aligasyong parang medieval na nagsasabing ang mga sundalong Hudyo ay nagsasanay ng aso para gahasain ang mga bilanggo. Hindi nila napapansin ang kontradiksyon dahil sobrang sarado sila sa kanilang woke echo chamber o wala silang pakialam. Dapat kang mabahala sa alinman sa dalawang posibilidad na iyon. Gusto kong tapusin sa isang bagay na nagpasaya sa akin ngayong linggo. Inanunsyo ni Punong Ministro Netanyahu na kakasuhan ng Israel ang New York Times dahil sa artikulong ito. Sa tingin ko, maganda yan. Iyan ang tamang hakbang. Matagal nang inilalatala ng New York Times ang kahit anong balita tungkol sa Israel mula sa kahit anong source, gaano man kaduda-duda nang walang kinahaharap na konsekwensya.
Naglalagay lang sila ng tahimik na pagwawasto na halos walang nakakakita, isang nakatagong pagbawi. Pagkatapos, lilipat na sila sa susunod na paratang, dapat matapos na ang panahong iyon. Panagutin mo sila sa korte at ipaliwanag kung anong pamantayan ng ebidensya ang ginamit bago akusahan ng Israel, isang demokrasya, ng pagpapatakbo ng sistematikong rehimeng panggagahasa. Piniting ipagtanggol nila sa ilalim ng panunumpa ang pinagmulan ng impormasyon. Hindi banta sa malayang pananalita ang pananagot ng makapangyarihang institusyon. Ito ay paggamit ng malayang pananalita. Ang New York Times ay hindi ligtas sa pagsusuri at may karapatan ng Israel na humingi ng pananagutan. Hindi na lang ito problema ng media. Isa itong krisis ng pagiging lehitimo. Kapag ang elitistang institusyon gaya ng Times ay binaliwala ang pamantayan sa ebidensya, lalo na laban sa mga Hudyo at Estadong Hudyo, hindi lang nila sinisira ang pamamahayag. Sinasakta nila ang mismong himaymay ng lipunang sibil. Nagbibigay sila ng moral na pahintulot para magtanim ng galit. Kung may mga krimen na nangyari sa Departamento ng Estado, imbestigahan ang mga ito, kasuhan ang mga taong responsabale. Alam ng Israel kung paano ito gawin, nagsasampa ito ng kaso laban sa mga responsabale kapag kailangan at gagawin pa rito yon muli. Pero ang ganitong mapanganib na akusasyon na inuulit ang ilan sa pinakamatanda at delikadong paninirang puri sa kasaysayan ay nangangailangan ng matibay na ebidensya. Hindi mga anonymous na testimonya, hindi mga aktivistang NGO na nagsasabing nagbebenta ang Israel ng mga organo mula sa mga Palestino, hindi mga pinagmumulan ng impormasyon na bumabagsak kapag sinuri mo ng mabuti. Ang totoong tanong dito, sa huli, hindi ito tungkol sa Israel. Tanong, handa ba ang mga elitistang institusyong ito na gamitin ang parehong pamantayan ng ebidensya sa mga akusasyon laban sa mga Hudyo at Israeli gaya ng sa iba? Hindi ito radical na kahilingan. Ito ang pinaka-basic na hinihingi. At ang katotohanan, kailangan pa nating sabihin ito ng malakas, muli, ay nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kalagayan natin ngayon. Kailangan nating humingi ng ebidensya, lalo na kapag ang paratang ay laban sa mga Hudyo at Israel. Ito ang True East at ako si Darren Spielman.